Hello, good morning. So, ito na yung magiging official dashboard natin para sa monitoring natin ng sales natin sa Premium Herbs Corp. So, dito kayo na naman bahala maglagay kung magkano yung goal ninyo. So, sa Lazada, either 10,000, 20,000. So, double click nyo lang dyan. Then, kayo nang bahala maglagay kung magkano yung goal ninyo. Okay, so yan. So, pag pinalitan nyo yan, automatic mag-update ito. Ganon din to. Ganon din to. Okay. So, balik natin sa 10,000. Let's say 50,000 yung goal mo. 50,000 and then eto, let's say 50,000 din. So, yan. So, ang goal mo per month ay 100,000. So, dito, meron tayong filter dito. Kung gusto mong malaman yung computations kung magkano yung kinita mo for the month of September, so, double click mo lang, then lagay mo lang kung ano yung date hanggang yung end date niya. Okay, so September 30, so lagay mo din. So next month ay October 1. Kung gusto mo malaman kung magkano yung sales mo starting October 1 next month, then ikaw na bahala dyan. Yan. And dito sa Lazada and Shopee, makikita mo dito kung magkano yung sales mo sa Lazada, then magkano yung graph mo sa Lazada and Shopee. Eto, by staff to. So, kung meron kang staff na may hawak ng Lazada na up to 9, yan, pwede yan. So, yan, ito up to 9 din. 9 accounts. So, pwede, kung meron kayong 5 accounts sa Lazada at 5 accounts sa Shopee, pwede nyong ipaayos sa akin to. Then, ito yung gross sales natin. So, dito nyo malalaman kung magkano yung gross sales nyo for the month of September 1 to 30. So, yung total quantity ng lumabas o napadala, yung product cost, kung magkano yung kuha ninyo sa product namin. Okay, sa product ng Premium Herbs. Kung magkano yung pending, yung transit, delivered, RTS, RTS quantity, kaya malalaman mo agad kung magkano yung ilang percent yung yung RTS. So, ad spend kung gumagamit ka ng ads sa Shopee or Lazada. And then, ito yung net sales. Itong net sales, nakabasa ito kung ilan yung delivered. Okay. Kaya kailangan lahat ng mga status ng mga orders sa inyo, kailangan yung i-update kasi pag hindi nyo natin in-update yon, hindi mo malalaman yung exact amount ng net sales mo. Okay, ito naman yung graph for Lazada 1 hanggang 10. So, ito yung kulay pink, orange, ito yata yung ito yata yung Shopee, then yung blue, Lazada. So, dito mo malalaman yung graph ng sales mo by by store. So, ito kung meron kayong multiple na Lazada account, pwede nyo ipaayos to sa akin. Pero kung ang account nyo ay isa or dalawa lang, wag nyo munang tignan to. Kasi hindi siya magiging accurate. Okay, so ito yung e-wallet natin. So dito nyo malalaman yung kung magkano yung fund. So magkano ito, ilalagay ko dito yung 5,000 pesos. Mode of payment, I think BPI, si Miss Hana. Okay. Ayusin natin. Yan. So, 5,000, 3,000. Teka, ayusin ko lang. Okay. Then, yung black. Yan. So, makita mo rito, meron tayong coding dito. Okay, yan. So, kung naka-green yan, ibig sabihin meron ka pang fund. So, yan. Katulad dito, naka-green, may fund ka pa. So, pag nag-iba na yung kulay, ibig sabihin, nabawasan na yung fund mo. Kumbaga, less than expected, Basta meron, kailangan mo ng bantayan pag nag-iba na yung kulay. Kasi, pag nag-red na yan, ibig sabihin, hindi na namin ipaprocess yan. Okay? So, and dito papasok yung orders data. So lahat ng i-encode ng staff mo, dito mo makikita. So meron dalawang Google Sheet na ibibigay ko sa inyo, yung Google Sheet para dun sa may-ari ng account na to, which is ikaw, si Miss Hana, at yung staff niya. So may staff man si Ma'am Hana or wala, kailangan dito siya mag-encode. Para in a future, sa future magkakaroon siya ng staff, dito na siya mag-i-encode yung staff niya. So, ang reason kung bakit nilagay ko to kasi
ayaw ko na makita ng staff ni Ma'am Hana yung etong dashboard. Okay. So ayaw ko na makita nila na syempre bilang isang store owner, ayaw natin na nakikita ng staff natin kung magkano yung kinikita ng company. Okay? So dito makikita mo dito wala silang anong tawag dito? Wala silang dashboard. Okay, wala silang dashboard dito. So nakikita lang nila ay yung list of orders and details and then kung magkano. Pero yung kinikita ng may-ari, hindi nila nakikita 'yan. Okay. So orders data yan 'yun. Okay. So dito andito yung distributor's price, ibig sabihin ito yung kung magkano yung kita nyo sa amin. Ay magkano yung bili nyo sa amin. By the way, kailangan yung encode dito lahat ng orders na ma-generate ng store ninyo. So dito nyo lalagay. So ang mag-encode ay yung staff ni Ma'am Hana. So hindi pwede mag-encode dito sa main account. Ito yung main. Hindi pwede mag-encode dito kasi magkakaroon ng error. So dapat dito kayo sa kabila mag-encode. Okay? Dito sa merong drop down. Okay. So pag naglagay kayo dito yung Lazada or Shopee, automatic magkakaroon ng numbers dito. Automatic na 'yan. Tapos lalagay mo diyan yung date, double click mo lang, then lalagay niyo yung date. Then yung pangalan ng account, yung pangalan mo, pangalan ng buyer, contact number. So kung ang seller account mo ay ang platform na ginagamit mo ay Shopee, hindi yan nakikita. Pero kapag Lazada, kailangan mo yan i-take note, ilagay dyan. Then dito, address niya, kung ano yung order, click mo lang yan, then makikita mo na lahat ng mga products dito. So idadagdag ko pa dito guys yung mga ibang products like Jinkiski and mga ganun. So tracking number, order number, quantity, then yung amount, kung magkano yung bili nila. Kung mayroon kang promo na free shipping or may deduction sa shipping or mayroon kang shoulder na shipping fee, dyan mo ilalagay. And then dito, kailangan mong i-update ito, kailangan mong ilagay dito kung ano yung status. Kasi pag hindi mo nilagay yung status dito, hindi mako-compute yung hindi mako-compute yung magkano yung kinikita mo. So take note, dito sa staff sheet magpapalit ng status. Okay? Hindi po dito sa main. Ito po yung main. Okay? Hindi po dito mag-agano. Ito, delete ko na lang to para wala na yan. Okay. Copy. Delete ko na lang to para hindi sila dito. Para hindi mag-update dito. Ito din. Yan. Okay. So, delete ko to. Delete. Pero babalik din yan. Okay. Babalik din yan kasi naka-formula kasi to. So, lahat ng kahit anong klaseng delete ang gagawin natin dito. Delete natin. Babalik at babalik yan. Yan. Kahit anong klase. Kung gawin natin, babalik. Unless ma-delete natin yung formula. Okay. So, yan. So, pag nag-encode dito, like example, no, Healthy Glow Plus, automatic yan, madidetect ng system ng Google Sheet kung magkano yung distributor's price. So, andito yung formula. Pag clinic mo yan, andito yung formula. So, wag mong i-delete tong mga formula kasi hindi siya mag-auto-compute pag na-delete mo yan. Okay? And then, balik tayo dito. So, take note, itong tayo dito dashboard. Ito yung dashboard mo. Kung makikita mo rito, 315 yung net sales. Kaya pagdating dito, kailangan mong kapag delivered na yung, like example, kapag delivered na kailangan mong ilagay sa delivered. Okay. Delivered.
Yan. Para pagdating dito, mag-auto-compute siya. So, malalaman mo agad kung magkano yung neto mo, yung net sales mo. Pag hindi ka nag-update dito, okay, pag hindi ka nag-update ng status, hindi mo makukuha yung kung magkano yung net sales mo. Yan. So, nag-automatic update na yan. And, aside from that, meron pa tayong, kung meron kang dalawang platform, Lazada and Shopee. So, kung makikita mo rito yung platform Lazada and Shopee, merong 10 na Lazada at merong 11 na merong 11 na Shopee. Okay. So, may 10 na Lazada. Okay, yan. May 11 na Shopee. Kapag ito, nag-update ako dito, let's say, ginawa kong Lazada ito, dalawang Lazada. So, mangyayari, meron ng 10, 11, may 12 na Lazada at merong 9 na Shopee. So, automatic nag-update yan, 12. Then 9. So, bawasan pa natin yung Shopee. Gawin natin Shopee, Lazada. Okay. So, gawin natin Lazada lahat. Okay. Lazada lahat na yan nandyan. At yung Shopee, mawawala na to. And take note, baka magtataka kayo, baka mamaya walang lumalabas dito. Check nyo lang yung date. Okay? Check nyo yung date, baka mamaya yung date ng order dito ay September 1 to September 21. Yun pala, nakalagay dito, September, nakalagay ka pala dito, October 1. Yan, wala ka talaga makikita dyan. Kasi ang encoded na orders ay September 1. Nag-start ng September 1. Okay? So, ayan. Shopee, ganoon din sa Shopee. And then, meron tayong dito. Balikan natin. Balikan natin yung pending. Confirm. Okay. Merong tayo, kung makikita mo dito, may tatlong confirm, tatlong status nito. Tatlong pending, tatlong confirm, tatlong in transit, delivered, RTS, lost, and canceled. And by the way, pag mag-i-endorse po kayo ng order sa amin, kailangan naka-confirm. Okay? Kailangan yung naka-confirm yung hindi po pending. Pag pending, hindi po namin ipaprocess yan. Or hindi po yan mag-a-appear dun sa system namin. Dapat naka-confirm. Ibig sabihin, pag naka-confirm na yan, kailangan na namin balutin, kailangan na namin i-pack, at kailangan na namin i-drop yung mga orders na i-endorse nyo sa amin. And by the way, maliban dito sa Google Sheet na to, kailangan nyo i-send sa amin yung waybill ng Lazada or Shopee ninyo para ma-print namin. Then, eto, hindi nyo na kailangan ipadala sa amin to kasi naka-automated na. Okay, basta i-confirm nyo lang. Pag na-confirm nyo na yan, papasok na sa system namin at doon namin ipiprint, doon namin ipaprocess. Pero dapat naka-confirm. Okay, eto, mayroong confirm na 3. So, eto yung mag-a-appear sa amin. Katulad nito, okay, kung itong 3 na to, hindi naka-confirm, hindi yan mag-a-appear doon sa system namin. Ang mag-a-appear lang, ito lang 3. Okay, so ibig sabihin, ito lang yung 3 na yung ipaprocess namin. So, kahit mag-send kayo ng 6 na waybill, ang ipaprocess namin ay eto lang. Okay? Kasi eto lang yung naka-confirm. Yan. So, 3 lang yung mag-a-appear doon sa system namin, sa Google Sheet namin. So, 3 lang yung pwede namin i-process. And then, delivered. So, dito nang gagaling yung computations ng net ninyo. Kaya kapag hindi nyo nilagay sa so pag hindi nyo nilagay dito sa my orders data yung status, hindi nyo makukuha yung exact amount sa net sales. Okay? So kaya dapat i-update ninyo. Actually dito sa Lazada, Shopee, confirm, delivered, pending, dito sa mga to, wala na kayong gagawin dito. Ano lang to? Monitoring nyo lang to. Monitoring. Dito lang kayo magtatrabaho sa isang sheet. And here,
kaya sa main, wala din kayong gagalawin masyado dito unless meron kayong gustong i-check na sales from October 1 to yan, kung meron kayong gustong i-check by date, then dun kayo gagalaw. Dun nyo gagalawin. Pero ito lang talaga importante, itong orders data ng staff. Dito lahat nangyayari, lahat ng activities. Okay? Ito, pang monitoring nyo lang to. Okay? So meron kayong tatlong confirmed, tatlong delivered. At hindi nyo nakita na dito ako nagtrabaho. Okay, dito sa sheet na to. Nagtrabaho ako dito sa my orders data. Lost, canceled, in transit, and then RTS. Yung calendar, it's up to you kung gusto nyo gamitin o hindi. So, pwede nyo gamitin yan sa, let's say, September 1. Okay, September 1 time, gusto nyo maglagay ng time. Okay, let's say 8 a.m. hanggang 9 a.m. Okay, upload Shopee SKU. So makikita mo dito, mag-a-appear siya dito. Okay. So ganun din, September 1, 9 a.m. to 10 a.m. Lagay mo din join major campaign. So mag-a-appear na dyan. Kaya pag nilagay mo dyan ng September 2, mag-a-appear sa September 2. Ilalagay mo yan sa September 30, makikita yan sa September 30. Ayan. So, ganun nag-work itong calendar. Okay? Check, ayan na natin. Tapos, meron ba tayong hindi na-discuss? I think okay naman na. Okay. So, e-wallet. So, tanggalin ko na yung tanggalin ko na tong orders data. Tanggalin ko na to. Yan. Then check natin yung okay, check natin to. So yan. So ibig sabihin product sold 0. So dito po kayo mag-deposit ng payments. So sa BPI under Lisa Maike, ito yung fiancé ko, ito yung partner ko sa business. Ito yung account, then account number. Itong mobile account number na to sa akin to. So kung meron kayong concern sa payment, pwede niyo akong tawagan. And then or let's say yung 4 na lang. Okay. Itong 4 na to, ito yung contact number ng account ng office. Accounting office. So, ano pa ba? Ang date nito, check ko na lang yung date. Ako ang maglalagay ng date nito. Pero sa next na payment ninyo, I think si June ang maglalagay nito. Okay. Ano pa ba? I think kompleto na. So kung meron kayong questions or clarifications dito sa Google Sheet natin, message nyo lang ako. Okay, salamat and God bless sa ating lahat.